So mga tol, panay nga po ang banat ni former 3 Division World Champion Janrel Casimero sa social media dahil sa tinatawag siyang boy hingal. Matapos sabihin ni Casimero na tinatawag daw siyang boy hingal, paano daw kung si Tapales daw ang manakaut kay Inoue? Ano daw ang itatawag dito? Nasundan pa nga po yung post na yan mga tol, nang ibalandra ni Casimero ang mga picture ng mga pinataob niyang boksingero. Banat ni Casimero sa caption mga tol, boy hingal ang dumadayo sa lugar ng mga kalaban at tinutumba ko pa. Boy hingal lang ang malakas. Sa isang comment naman ni Casimero sa unang post niya mga tol, sinabi niya, ang gagaling magsalita, hindi naman ako natalo. Kung hindi lang daw itinigil ng referee, wala na daw ako kasi humihingal na daw. Humihingal ako pero ang kalabang ko hindi na humihinga kasi matutulog na. Dagdag pa ni Casimero mga tol sa isang nireplyan niyang netizen, hoy matalino, si Tapales, meron na yan lahat. Nutritionist, conditioning coach lahat. Pero kung natalo yan, ano ang sasabihin mo? Sa kabilang banda naman mga tol, isa nga po si Mel Fajardo ang inaabangang boksingero dito sa Pinas sa light flyweight division. Dahil sa angkin nitong lakas, marami na nga po siyang pinataob ng mga boksingero, mapapinas man o sa ibang bansa. Kaya marami talaga ang nag-aabang dito ngayon. Hindi nga lang po siya malakas mga tol, sanay din siyang tumanggap ng mga malalakas na suntok mula sa mga malalaking boksingero. Sa latest update nga po kay Mel Fajardo, may sinaktan na naman itong ka-sparring sa Baguio. So alam nga po natin mga tol na nandoon ngayon si Mel Fajardo sa Baguio kasama si Champ Tapales na nag-iinsayo. Isang malaking boksingero nga po ang naka-sparring niya. Pero kahit na malaki, kinaya niyang tanggapin ang mga suntok. At ang maganda pa dyan mga tol, nasaktan niya ng body shot ang ka-sparring niya. Napahinto pa nga po ang kontra sa lakas ng binitawan niyang suntok. Matagal nga po bago makarecover ang sparring mate, pero itinuloy pa rin ang sparring nila hanggang matapos. Talagang may lakas itong si Mel Fajardo mga tol. Malaking gloves pa ang gamit pero nasaktan niya ang kontra. Paano na lang kung sa aktual na laban na 8 ounce ang gamit? Sa ngayon, hindi pa natin alam mga tol kung lalaban ngayong December si Fajardo. Ayon kasi sa previous na nilabas nilang update, may laban daw siya ngayong December. So abangan na lang natin mga tol kung matutuloy yan o sa next year na. Sa kabilang dako naman mga tol, kabi-kabila nga po ang interviews kay Marlon Tapales ng mga mainstream media, mapa ABS-CBN, GMA at TV5. Importante kasi ang laban niya sa December 26 kontra kay Inoue, kaya ganun na lang siya pinuputakti ng mga interviews. Sa latest interview nga po kay Marlon Tapales ng Enquirer Sports, sinabi niyang okay na okay daw ang pag-iinsayo niya sa Baguio. Pagdating daw sa sparring, napakarami umano niyang nakaka-sparring, paiba-iba kada linggo. Natanong si Tapales mga tol kung pinapanood daw ba niya ang laban ni Inoue. Sagot ni Tapales, nanonood daw siya pero bihira lang. 1 minuto nga lang daw siya manood, kumbaga basic lang daw yung pinapanood niya. Kabisado naman daw kasi niya ang galawan ni Inoue. Natanong din si Tapales mga tol kung may nakikita daw ba siyang kahinaan kay Inoue. Aniya, lahat naman daw tayo merong weaknesses, kaya oo daw, may nakikita daw siyang kahinaan kay Inoue. Matapang nga din pong sinabi ni Tapales, may bentahe daw siya kay Inoue at malaki daw ang kumpiyansa niya sa sarili niya. Dagdag pa ni Tapales mga tol, hindi daw niya nakikita kay Inoue ang best version nito noong huling labang kay Fulton. Ang best version umano ni Inoue, yung lumabang kay Donaire. Yan siguro mga tol yung rematch ni Donaire at Inoue, kung saan dinimolis ni Inoue si Donaire sa round 2 pa lang. So yun daw ang pinag-aaralan ngayon ni Tapales, yung galawan ni Inoue noong labanan si Donaire.